Hi guys! Ayan. Welcome ulit to my wala naman ako ibang kain tayo. I have chicken curry but I don't like the chicken. Only the egg, rice, and vegetables. Sayuti vegetables. Ayan. Puro oil mga my dear. And a chili. Again, chili again. Para may appetizer. Kain tayo. Wala akong bukas. Manganta yung ayan, mag-real talk tayo, no? Hindi naman puro hap-hap lang ba, napakaseryoso. Real talk tayo, mga dear. Ano bang topic natin? Yung OFW na nauwi ng Pinas dahil maganda. Pinauwi ng Pinas kasi daw maganda. Ayan. Yun ang topic natin. Kasi naman, yung mga OFW, lalo na kung nag-a-apply for kasambahay, hindi ko naman nila lahat. Pero sana naman, hindi kasi natin alam na meron tayong mga amo na yung asawa nila is masyadong selosa, mga ganun. Kaya yung amo nating lalaki baka magkagusto sa atin kasi nga maganda tayo. Diba? Kaya sana, yung mga nag-a-apply na maganda, wala naman sanang ganung mangyayari kung siguro naman kasi yung damit niya maiksi, diba? Dinadala pa din niya yung ugali niya sa Pinas. Tapos, kahit nasa bahay lang, nagli-lipstick, nag-eyebrow, nagpupulpo. Nasa loob ka lang naman ng bahay. Kasi nung pinapagandahan mo, wala nga naman yung boss mong babae. There's something nang aakit ka sa asawa niya. Kaya sana, huwag maiksi ang damit, huwag masyadong magpaganda, lalo na kung sa Pinas pa lang, nakakiday ka na. Anong tawag dito, nakapilo-kapilo ka pa, extension. Tapos pagdating sa ibang bansa, katulong ka, nasa loob lang ng bahay, nagpapaganda ka pa. Oo, yun ka talaga. Diba? Kaya yung mga vlog ko dito guys, pag nakamikap ako, maganda ako. Kaya talaga, hindi ako nag-lipstick, pulbo, kahit nga lotion, wala eh. Kasi mainit naman din dito sa Malaysia. Dapat, wala ka talagang kasi yung mga asawa nila, mga silosa yan. Pag nakitaan ka na, nagka-short ka. Mga damit ko dito, puro nga, jogging pants, basta mga siya, square pants, tsaka t-shirt. So, ganun ang mga damit ko dito. Iba ka naman kasi ginawa niya doon. Nagpapakita-kita ng legs, nagli-lipstick, kung ano-ano pa. Hindi ko naman nila lahat. Kasi may mga amo din na mabait. May mga amo na iniintindi yung mga
OFW, sige lang, magpaganda ka dyan, yung mga ganun, nahayaan lang sila. Pero meron talagang hindi, kaya dapat, nung babae na yun, kaalis lang niya, kararating lang niya sa lugar na yun, so malamang, meron siyang ginagawa, di ba? Kaya dapat, pag OFW ka, selosa yung magiging amo mo, dapat kilalanin mo muna yung amo mo bago ka maglantad kung ano yung gagawin mo kung magpapaganda ka ba ng todo ng bongga-bongga, nakaribal pa. At kilalanin mo muna yung amo mo. Tapos, kumakain ako, no? Tapos, meron din akong nalalaman na nakita ko lang din sa TikTok na yung ugali kasi natin sa Pilipinas, pag nag-poops tayo, ang ginagamit natin tubig at saka tabo. Dito kasi hindi, meron silang parang sirit na parang hose o kaya tissue. So nung tinanong daw nung amo niya, kasi kumuha daw siya ng tabo, dinala sa banyo, nagtanong daw yung amo niya, anong gagawin mo dito sa tabo? Sabi niya, pag nag-poops kasi daw siya, hindi daw siya sanay sa tissue o kaya sa yung pasirit-sirit. Kaya pinauwi din siya agad-agad sa Pinas. Okay? Kasi syempre, magluluto ka. Alam mo, minsan common sense ba? Hindi yung pagdating kasi natin dito, hindi tayo ang nasusunod. Yun lang. Ikaw ang susunod at hindi ikaw ang nasusunod. So, yun. Pinauwi siya agad sa Pinas kasi nga, syempre, magpiprepare siya ng food. Siyempre, walang tiwala yung boss na kung maghuhugas ba siya ng maigi ng kamay niya. Mga ganun. Kaya pinauwi sa Pinas kasi masyadong maganda. Umuwi ko naman talaga sa Pinas. Wala na nga akong ibang magagawa dito kasi magmumukbang na lang ang video ko kasi kinikip ko yung privacy nila, yung inaalagaan ko nga, hindi ko siya binibidyohan kasi parang ang bastos naman ang dating na video ka sa kanya, diba? Kaya hayaan ko lang. Business ko naman to, di mind your own business, mga ganun lang. Hindi ko siya binibidyohan. Minsan, dito, pag makain ako, mga ganyan. Simpleng background. Pero hindi ko i-expose yung ano nila kasi privacy nila yun. Kaya pagtiisan nyo na lang akong tingnan ako nakain. Marami na naman ako makakain niya. Tapos, ano pa ba? Meron din akong napanood na, hindi pala napanood. Kwento. May kwento sa akin ng kasama ko. Pero nasa ibang ano siya, sa ibang bakit na nauna daw ata sa kanya ng mga ilang buwan. 3 buwan na hindi siya sinahuran. Bakit? Kasi nagalit yung amo niya. Bakit nagalit yung amo niya? Ang trabaho pala daw niya, mag-aalaga ng bata, maghahatid sa school, yun, mga ganyan, maglilinis. Yang nangyari, pinopost niya sa Facebook yung mga anak niya, binibidyohan yung anak, mga ganun. Tapos nung nalaman nung among babae,
nagalit siya kasi daw hindi nga daw siya nag-social media. Tapos ipinopost-post yung mga anak niya. Itatlo yung anak niya. Kaya sabi daw nung amo, mamili ka. Hindi kita susunduan ng 3 buwan dahil 3 yung anak ko, o kakasuhan kita dahil binibidyo-bidyohan mo yung mga anak ko at pinost mo pa sa social media, sa Facebook niya, sa YT, mga ganun. Kaya ang pinili niya yung hindi na lang siya sunduhan ng 3 buwan. Diba? Ganun kasi dapat eh. Bago ka papasok sa lugar kung saan ka pupunta, gamitin mong utak mo. Huwag kang padalos-dalos. Huwag kang kumpiyansa. Dapat, anong tawag dito, maniit sa Tagalog, mag-observe. Mag-observe ka muna sa paligid mo kung anong pwede at hindi pwede. Kasi para hindi ka magka-problema. Ano? Kasi sila, kumuha sila ng katulong. Hindi dahil magpaganda ka lang, magpaseksi ka lang, o mag-video-video ka sa buong bahay nila. Kumuha sila ng katulong para magtrabaho ka. Dahil pinabayaran ka. Yung iba, cellphone ng cellphone. Ako, pag kumakain lang ako, nakaka-cellphone. Kasi dito, yung bago daw ako dumating, kinuhanan siya ng cellphone good for 2 years. Nung pauwi na siya ng Pinas, saka palang binili ang cellphone niya. Diba? Kasi nga, cellphone ng cellphone. Eh, nahulog daw yung matanda. Nakatulog sa wheelchair. Nakatulog. Tapos siya, cellphone ng cellphone habang nagtutulak. Nahulog yung matanda. Kaya ang nangyari, kinuhanan siya ng cellphone. Kaya ayaw mo lang sa akin yun. Kaya pag nasa-trabaho ako, ilang yun. Pag kumakain lang ako ng kasi. Okay? Ulam dito puro gisa-gisa, puro gisa-gisa. Okay na tayo? Okay na ako. After nito, paplansyahin ko na yung mga damit pang alaga ko. And guys, thank you for watching. Please like and subscribe.